Dito ho tayo ngayon sa kabaan ng Bonifacio Avenue sa Marikina. At sa isang bahagi po nitong Bonifacio Avenue, makikita natin yung magkakatabing pwesto ho na paggawaan ho ng lapida. Aalamin ho natin dahil ilang araw na lamang po ay sasapit na ang undas at dalaw na tayo sa puntod ng ating mga yumao mahal sa buhay. Alamin natin kung tumataas ba ang presyo nitong lapida, dumadami ba ang bumibili nito. Nasa kasama ho natin si Ginoong Ervin Gemson, ang may-ari ho ng isang paggawaan ng lapida. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ervin. Good morning po. Pagka ganito po, sir, na malapit na undas, tumataas ba ang benta ng nagpapagawa ng lapida? Medyo pong tumataas din po. Bakit po? Bakit po tumataas? Kasi ma'am, sa supplier din po namin ng granite din, nagtataas din po sila pag ganitong month po. Pero pag nagbabalik din naman po sa dati rin po. Pag after nitong bisan next year, bisan bumababa po. Usually ho, bakit ho ano yung pangunahin dahilan na tumataas ho yung nagpapagawa ng lapida? Kasi ma'am, sa hindi man kasi maraming yung siyempre sa material po ng granite po, minsan nauubos po minsan sa supplier po. Ganun po. Ano yung ba mas mataas ang presyo, yung granite o yung marble? Granite po. Granite, oo. So mas marami ho nagpapagawa. Sabi niyo, minsan marble, tapos pinapa-upgrade sa granite. Pinapa-upgrade po sa granite. Gaano kadalas yung ganun? Ano po, minsan, after ng, kasi mga lapida po nila, ma'am, after ng mga 5 years o higit pa, hindi na maganda yung pinapag-granite po nila. Pinapag-granite? Siguro pag nagka-budget na rin. Opo, yun po, sa budget din po. Ilang percento tinataas ng pagpapagawa kapag malapit na ho ang undas? Kasi ma'am, ang ano po namin, sa ngayon po, yun nga, umaabot din po ng 70% pataas po. Oo. Opo, ganun po. Gaano katagal ho ba? Halimbawa, nagpagawa, lapida ho, granite. Gaano katagal yun na maganda pa siyang tingnan? Yung quality po ng granite naman po kasi, matagal naman po ang niyan. Kasi pang outdoor po kasi yan eh. Kaya ang bibigyan namin granite, yung talagang quality naman po. Apo, ito gaya ho nito nakikita natin, yung ganyan na para ordinary design lang ho yan. Magkano ho usually yung mga ganyang presyo? Kasi ma'am, yung ganyan po namin, pagka wala pong picture, nasa 3,500 hanggang 4,000 po. Tapos iba may picture? Opo. Okay. Pag may picture naman po, inaabot po na 6,500. Okay. So yun lang ho nagiging iba sa pagka-presyo. Yung earn ho, may mga bumibili din ho ba? Meron pa rin po. Yung earn naman po, yung presyo po niya, yan pa rin po, stable naman. Steady po. siya. Opo. Kasi yun naman kung kailangan lang. Opo, kung kailangan po. May tinatawag ho, Sir Ervin, na resanding. Ano bang tawag doon? Ano ba ginagawa sa resanding? Ang resanding marble naman po, halimbawa po yung family may namatayan po, tapos may isang pangalan po na ayun, nire-resanding po yun para idagdag po yung panibagong pangalan po. Para maganda. Magiging dalawang pangalan na po sila. Para ko maganda. Opo. Ngayon ho, dahil na lamang may 2 linggo na lang, undas na. Opo. Marami na ho nag-order sa inyo? Marami na po. Kaya yung mga order po namin, inuubos namin hanggang itong bago mag-undas po. Gaano katagal bago makuha pag nagpagawa? Ang namin ma'am, ang pag wala pong picture, minsan mga 3 days po to 5 days. Pag may picture po, 1 week po, 7 days to 10 days po. Pinapa-deliver din ho? Opo, kami na po, pag dito po sa Loyola, kami na po nagdi-deliver. Kasama na po ang delivery po nun. Yung mga naka-engrave ho, sino ho naglalagay, nag-decide yan, yung family? Opo, sila po ang susulat sa mismong description po. Tapos tinatanong namin sila kung anong design ang gusto po nila. Okay. Maraming salamat si Ginoong Ervin. Thank you rin po, thank you po rin po. Salamat po. Si Ginoong Ervin Gemson, siya po ang may-ari ng isang paggawa ng lapida dito po sa lungsod ng Marikina. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.